just review the recording for you to be able to know the discussion. Sige Okay, sir, so salamat sir. I will just be uploading um the recording for this session. Nagid gyapon may mga classmates nga dili email sa CSUCC ang ginagamit. Okay, so I think the only thing that I would be able to suggest to you is use your email, CSUCC, as your primary email so that whenever you will be joining any of your classes, then it will automatically be used as the working email for any of your classes. So, dili na siya i-accept sa yung teacher. Okay, so I think we have to start the discussion now. Um, First is I want to review the things that we have already discussed in the previous sessions. Okay, so by the way, I'll just want to inform you na by November 16, I won't be your teacher anymore for this subject. So I'll just have to do what I'll have to make it sure nga I will be able to cover the necessary topics until November 15. So but it's not nga dapat humalon siya by November 15. It's dapat kung unsang schedule sa November 15 dapat maabot nato. So maybe we will try to make this discussion in a faster pacing, no, para maabot nato siya. Because by November 16, someone will take over this subject. So ato lang. Okay, so just to give you advanced information para pod ma-aware mo. Okay, so much with that. Let's go to our proper discussion. In the previous topics, we have learned the following: how to use the units and scales in any of the parameters, most especially in electrical circuits. We have discussed that. Then aside from that, um, the relationship between charge, current, voltage, and power. We were able to know the direction of the current, the importance of voltage, how the polarity of voltage is being determined. Then for this discussion, we have also I think we have also discussed the concept of power. Okay, so the absorption of power and how the source will be giving power to any of the elements in our circuit. Then for this morning, just a very short discussion on the voltage and current sources. Okay, so and as well as the independent and dependent sources. So when the independent sources, yan nilang siya. Okay, so dili na to siya dugayon. Okay, so kung circle siya or kaning symbol, okay, this one here, and this one here. Okay, so we have this one is for the DC voltage source symbol. Then this is also an independent source, though it's still a voltage source, but some of the circuits very specific. This one is DC. This one is also DC, but more into battery siya. Okay, battery symbol, because if you say DC voltage source symbol, it could be not a battery. Okay, pwede ka og kanang DC source nga kadtong equipment yun. Okay, then the battery. Then this one is AC voltage source symbol. Okay, so voltage source siya, but then it's alternating current. Okay, then these are the examples of independent. They can provide power, or they can provide voltage independent of circumstances. Okay, so those are the independent sources. We also have dependent sources. Okay, so kung naka-diamond po siya, ngani,
Okay, is it showing? Okay, kung naka-diamond po siya ngayon nga ni, this is how we represent dependent sources. Okay, so as you can see, um, these sources are dependent. Say, for example, this one here. So our current IX here is dependent on the value of our K. K could be anywhere sa atong system or anywhere sa atong circuits. Kung mo change ang value sa K, get-change atong value sa kaninga source. Okay. Kaninga source. Kung mag-change atong K, mag-change kaning siya source. Okay? So we also have, for say, for example, this one here, dapat tayo GVX. Kung mag-change ang G, mag-change ang atong current source. Okay. Say for example, this one here is current controlled current source. Okay, kung mag-change ang current na nga isa, so ang overall na nga system is mag-change. Okay. So napo tayo voltage controlled current source. Kung mag-change ang voltage, VXO, okay, di ba? So kung mag-change ang VX, mag-change ang tibuok current source. Yan na lang siya. Okay? So, claro, this one here is letter A is independent current source. Okay? Then, current controlled siya, dependent current source siya. Tapos, ang specific name niya is current controlled kay IX manidiri. KIX. So, kung mag-change ang IX, ang current, then mag-change ang overall nga current na to sa kaning source. Pwede po siya nga GVX. This K is any constant, guys. Sorry. To correct that, K is any constant. G is any constant. Okay, so say for example, it could be for IX for this case. Kani siya, pwede po siya og 5VX. Lang siya, no? So, any constant lang siya. Okay? So, ana lang. So, pwede kag independent source pwede kag dependent current source nga dependent siya sa current. So, kung ang IX, this IX is anywhere sa atong circuit. So, anywhere, some parts of the circuit na siya IX, later ato na rin siyang ma-appreciate. But basically, nga nilang ang idea. Okay, so, the dependent source, the dependent current source, and dependent voltage source depends on some parts of the circuit. Pwede siya mag-change ang current sa other parts sa circuit, mag-change ni siya nga source. Kung mag-change ang voltage, mag-change siya sa di siya nga source. So take it as it is for now. Then later, we will be able to appreciate that maulang na siya ang basic idea. Kasi say for example, this one here. Let's evaluate this one. Okay, so mo ni siya ang atong entire circuit, ang A, kana. Okay? So, kani siya nga part diri, kani siya, sa man siya, A, kani siya B. Sa A nga part, kani siya, isa ni siya ka-part sa circuit. Ang B nga part, isa ka-part sa circuit. Okay, so lang tawagan ninyo. Kani siya, sa man siya, dependent or independent? Kana siya nga source. Independent. Unsa independent. Okay, di ba? Basta circle, independent, or katong symbol sa battery, independent. This one here, kani, Dependent. dependent. Ganang dependent siya. Asa siya dependent? Sa? Voltage, sir. Yes, dependent siya sa V2. So, nga na ang pagka-drawing. So, physically, isa sila ka system, but kani bitaw siyang line diri, no? Moral na siyang indicator nga somewhere sa kaninga circuit na ay nag-connect sa ila, they might not be, dili siya necessary nga wire, pwede siya og space. Okay, basta naa sila connection duha. Ana lang siya. Pero wala gi current nga nag-flow ana nila. Pero connected sila at some point. Like naa sila, like for example, connected ba sila in terms of voltage nga kung
maka-induce siya og voltage diri kaning 5V2 mo na siya nga ang symbol para dili lang ta maglibog. Okay? So yan ang basic idea sa dependent and independent source. Sa kanina example sa B. Kani siya, again, unsa ni siya? Dependent or independent source? Independent, sir. Independent. Independent. Asa ang dependent dira nga part? V2. Asa nga source ang dependent? 5V2, sir. 5V2. Asa dependent ang 5V2? Sa voltage niya, sir. Sa? Asa nga voltage? Sa 3. Voltage control, sir. Sa V2, kani, 3, di ba? So, this one here is dependent sa value sa V2. Kung mag-change ang value sa V2, mag-change ang value ani nga source. Kaya na lang, mura na siya basic nga idea sa dependent o independent. Okay, so kani, find the power absorbed so let's recall the lesson that we've learned in the previous discussion. Find the power absorbed by each element in the circuit in figure 2.2. Okay, so power absorbed. So for this one here, kana nga part, pila power absorbed? Anyone? Sir? Power absorbed. 56, Power sir. absorbed ani? 56. Pila? 6. 56? 56. Unsa unit? Watts. Unsa unit sa Watt. power? What? Sure na? Unsa ganito'y ruling nato sa power absorbed? Dapat pasulod ang arrow sa Positive, sir. tapos kana nga case pasulod ba na or Negative na siya, pagawas? sir. So, ga-absorb ba ng 56 watts or ga-generate? Agoy, dili ito kalimtan natong mga na-learn. Okay, unsa ganin ni pila power absorb? Six watts. 56 watts? Negative 56, sir. Agoy, lang tawa oh. Ngano man ang negative 56 man ang answer? Anyone? Ano to yung ruling ani niya? So, if I would be asking you, pili power absorb anang element? First is dependent or independent source? Independent. Pila? Ay, unsa? Nawag tag kandirbe. Na si Felicity. Felicity na ka? Sir, naglibog pa ko, sir. Unsa na ito yung ruling? Simple ra kayo ang ruling. Kung mingon tag power absorb, dapat musulod siya sa positive nga side, sa positive terminal. Kana lang. Mura na itong nahunaon. Si Arvel daw, tabangan daw na to si Felicity pala siya maglibog. Arvel, naka? Kaputan?
Or any volunteer? Say power absorb. First is dependent or independent source? Independent, sir. Independent source. Neil, Ian, independent source, yeah. Yes, sir. Tapos, pila yung power absorb? 56 watts, sir. 56 watts. Nag-absorb man siya, sir. Kaya nisod na siya positive. Nisulod ba nag-positive? Nisulod ba ni siya positive? Muna itong element. Yes, Muna sir. polarity sa itong element. Muna itong polarity sa element. Kana, muna siya. Nisulod ba ang atong current sa positive? Ato na siyang i-block. Ana na, oh. Okay. Diri daw ang positive, negative. Imong current kay dito ni ana point out. Pasulod ba na siya or nigawas sa imong kuan? Element. Pasulod, sir. Pasulod, sir. Manong napasulod man na? Nga nigawas di ba siya? Di ba kung pasulod, dapat ana. Di ba? Nisulod siya sa positive. Sa dahil na kung dito siya pasaka, pwede ra po nato siya i-translate nga diri. Asa na siya nisulod? I-move lang nato siya. Kani nga current, asa ni siya nisulod? Positive sa negative? Negative day, sir. Negative. O, kani nga current, asa na nisulod? Positive, sir. So, sa kani nga current, asa na nisulod? Kanang sa given na Negative, to, sir. kani. Negative. So, sa negative. Kung sa negative na, pilay power absorb? Negative 56 watts. Negative 56 watts. So, ana lang kasimple ang mag-analyze. Dili lang siya, kailangan lang yun nimo siya og i-careful nimo siya og evaluate. Okay? So, sa kanang kani nga kuan, kani nga element, this one here, pilay power absorbed. First is, asa ni sulod ang current? Positive, negative? Positive. Positive, sir. So, kung positive siya ni sulod, automatic nga, absorb or generate? Absorb. Absorb. Okay, ana lang. Ingana lang siya. So, pila ang power absorb? 16 watts. 16 watts. Kung mangutana ko, pilay power generated? Negative 16, sir. Okay, very good. Ingana lang. Nanong maglisod man, wala man good mo nag-review. Okay, how about this one here? Kani. Asa ni sulod? Negative. Sa negative. Kung mangutanan ko, pilay power absorb? $60. Negative 60. Negative 60 volts. Ay, Negative watts, sir. 60 watts. Watts. Okay? Now, ingana na. Dili makalimot ha. So this one. Dependent or independent source? Dependent. Dependent. Pilay power absorb? Asa ni agi ang arrow? Positive, sir. Sa positive. So, automatic nga absorb or generate? Absorb. 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 Pilay value sa Vx? Okay, gamito na ito na itong learn ha. Pilay value sa Vx? 5. Nara atong dili siya nag-base o di ba anak ko, ana man na siya ang concept sa independent or dependent. This one is dependent. It means nga magdepende yung value sa Vx.
Okay? Unsay tawag ani? Voltage controlled current source. Nganong voltage controlled current source man siya? Current source, di ba? Current source man ni kay arrow man, current source. Tapos, nganong voltage controlled siya kay VX, sir. Vx. O, ana lang. So, pilay value sa Vx. Asa siya nag-base? Asa na to makita ang Vx sa other part sa circuit? Diri, di ba? Diri, di ba? Tama? Na ay Vx. Yes, So, sir. pilay value sa Vx. Kanay daw 12, siya nga sir. block is negative 12. Okay, magamit na to tanan itong mga gipang discuss before ha. Kung kanin negative 12, pila imong Vx? Uy, agoy, naglibog. Anong maglibog man? Kani siya ha, atong lantawon. Gusto gid mo naka-horizontal. Positive, negative. Okay? Na. Tapos ang isa, kani siya. Negative, negative 12 daw ni. Okay? Ang Vx is just nawa ang polarity sa Vx. Positive, negative, pero negative Vx. So, pila man na? 12. Kung inga na ang sign, pilay Vx. Negative Vx is equal to pila man? Negative 12. Tama ba? Nakuha ninyo? Or galibog? Galibog pa, sir. Ano man na, oh. Kaya ato na siyang ato na ni siya ipatindog ning kaning nga portion. Na atong itarongon og analyze ha. Kani daw is 12. Positive, negative, negative 12 da ini. Na, kung lang gibaylo ha. So naratong sign o. Sa man siya. Positive, negative. Ilay 12 rali ay. Muni ang sign positive. Muni positive. Kani negative mo ni ang negative. Pilay value 12 volts. Ang Vx nga side saman positive, negative kani o narao yarang gi-match. Sa Vx nga side positive, negative pero negative Vx ni. Ana. So, unsa man ni? Ang negative Vx daw equal sa 12 volts. So, we have negative Vx is equal to 12 volts. So, pila ang Vx? Uy, pila ang Vx? Negative 12, sir. Negative 12, sir. Negative 12. So, kung ang Vx daw negative 12, ano tayo value dito? Your Vx here is negative 12. Pilay atong power absorb. Negative 3. Power absorb. Unsa ti formula sa power? I-multiply ang voltage ug ang current. This one is your factor Current. nga mo change ani. Pila man? Current man nato ni. Kani ang value sa current. Pila? I think Pila yung value sa current? 240, sir.
Namoy calculator. Pila value sa current sa kana sa kong pangutana. 25 times 0.25 times negative 12. Pila man? Negative So, ang 3. value sa current is negative 3 times pila man atong voltage? 20. 20, sir. 20. So, pila man na? Negative 60. Negative Negative 60. 60. Pila unit? Sa unit? What? Watts. So, asa siya ni sulod? Positive, negative? Negative. Positive. Positive, sir. Sa positive. So, sir. automatically, absorbed, generated. Absorb. 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 So, kaning negative 60, absorb or generated? Generated. Generated, sir. May katawanan man mo, oy. Asa di sulod ang current ani nga dependent source? Kani. Positive. Absorb. Positive. Ay, sir. Automat. Absorb. So, kaning negative 60, absorb or generated? Absorb. Absorb. Absorb, sir. Pero siya ga-supply. Klaro ana negative 60. So, tama atong answer, dili. Tama. So, dili mo mag-careless. Nga na lang mag-analyze. Nakuha ninyo? Questions? Okay, naghinay-hinay na bagkalisod atong discussion. Basic pa na Or okay pa ta? Question so far? Naawala? Okay pa? Okay. So, feel free to review the recording para para mas makasabot pa ta. Okay? So now let's go to the concepts that we were able to discuss in the past few sessions. Were very critical because they were very basic. It means that dapat ma-absorb gid siya. Okay? Ma-absorb kayo na to siya para sa mga complicated nga mga circuits, we would be able to simplify them using the basic concepts that we've learned. Okay, so now, I think we can now discuss the networks and circuits. So we will be putting all those learnings that we've had in the past few sessions into circuits kung saan na sila pag-implement. Okay, so we will be learning some techniques, some ways to simplify our circuit. Okay, so Ohm's law. Ohm's law is very basic, di ba? Kabalo naman tanga, ang Ohm's law is just V is equal to IR. Okay? So Ohm's law here, V is equal to IR. Okay? So unsa may nang sa Ohm's law? Ang Ohm's law is given constant na to ang V kung mudako si I mo gamay Tama yung si resistance. R. Okay? On the other side, kung mudako si R, mugamay si Ay. I. Basta constant lang ang V. Okay? So kung constant ang I, mudako ang R, kasi mahitabo sa V, mudako or mugamay? Oh. Lahira gani akong gi-point out, naglibog na. Constant si I, mudako si R, mudako ang V or mugamay? Gamay. Agoy, pastila ni mga bata. Constant daw. For example, V is equal to pila man. Atong R is 5, atong I is 2. Pila atong
Voltage. 10. 10. 10. Okay ha, 10 ang V ha. So V is equal to 10. Question. Sa question ni Sir ganina. Kung Pag modako, constant sorry. daw si constant si I, mudako si R, pila man, mahimo sigurong 10, mupila man si voltage. 20. Ayun. 20. Unya, ni gamay di ay na. Dako. O di ba yung ano na pag-analyze simple ra kay mga pangutana niya. Maglisod pa ta. So kung mudako si I, mo constant si R, mo unsa si V. Dako. Oh, ana lang, that's Ohm's law. Okay, your voltage is dependent sa multiplication sa imong resistance and your current. Okay, ana lang ang basic concept. We already have this one, the power absorption. Okay? So, wala na ni. Okay. So, that would be for the introduction ng mga concept sa electric circuits. Okay, so I have already uploaded some of the references per week sa atong Google Classroom. Nakita na ninyo? Na-check ninyo nga na yung mga references? Yes, sir. Yes, sir. O, diba? Okay, so, more na to siya atong mga specific topics. Okay, so let's, na po yung mga common terminologies, no? Conductance, inverse lang siya sa resistance. Kaya na lang. Inverse lang siya sa resistance. Kung, okay, from the word resist, siya mo conduct. Ano lang, inverse na sila. Okay, so these are some of the common terminologies. Okay, so katulan, we have also some sample problems here. If you want to enhance your understanding, you will please try to solve some of this. Okay, so ana lang siya. So much with that. Let's go to the basic concept sa atong electric circuits na dayon. It's still week 2. Where is that? Week 3. Okay, so week 3. Okay. So we will now be starting how to simplify our circuits. Okay, so let's start with the concept of basic nodal and mesh analysis. Okay, so these two are the most fundamental techniques and fundamental concept in electric circuits. So dapat ato yun siyang ma-learn by heart, and all of its succeeding techniques and techniques and ways and methodologies sa electrical circuits were primarily based sa kalipod si Sagusay ganina yun ni siya sige try og sulod unya di gud makuha ang email niya. Okay, ana lang basic nodal and mesh analysis. Isa mo na ang mga techniques na atong gamiton. Okay, so first is we will discuss the nodal analysis. Okay, so the nodal analysis is based on the method Kirchhoff's current law. Okay, so ang nodal analysis here. Okay, so take note ha, Kirchhoff's current law. Current law siya. Okay, it is a very powerful method based on KCL or the Kirchhoff's current law. Later, we will be able to appreciate this one nganong ingana siya nganong very important kuan siya. Kanilagi ka na bitang moingon nga si SUCC ang email nga gigamit. That's very impossible kay kung si SUCC ang gigamit, automatic na siya mosulod.
So, unsay problema na niya? As what I've said, i-sign out ninyo inyong mga emails nga dili inyong gipanggamit. Then, sign out ninyo tanan. Yung buhaton is i-sign out ninyo tanan, tapos i-in ninyo og una ang inyong CSUCC. So with that, mahimong default nga account ang CSUCC. So every time nga musulod mo sa inyong classes sa inyong Google Classroom, sa tanan ninyong mga classes, kaya I think inyong mga teachers, gagamit po sila sa CSUCC nga platform. So with that, dili na mo permi dili na mo kailangan pa i-accept mo na yung buhaton. So after this class, to make it sure nga dili na mo ma-reject sa yung mga classes, sign out all your emails, tapos i-in og una ang CSUCC. Default na din na siyang account. Okay? So, let's try to have this. Let's try to have this sample. This one. Na mo yung basic idea ng Kirchhoff's current law, nakaagi na mo. I hope nakaagi na mo. Para dili kayo siya lisod i-recall. Kaagi ba tanan? Sa inyong basic installation? Anyone? Or sa physics? Nay nakaagi or wala? Naapa mo? Or wala na po? Nang leave na mo tanan class or dili madungog si sir? Madungog man, sir. Kung sa may tubag adto, nakaagi mo or wala? Kami sir, kay wala. Kay wala may klasihay atong kuan. Installation to. Mura may pangutana ni sir nganong dili man manubag, dili man mo i-question ni sir kung kuan ako para kabalo ko unsa kapaspason o unsa kahinay ang atong discussion. Okay? So, ana lang. So this will be the it's the kadi ba katong previous nga mga sessions na to kay ang atong ginabuhat kay mga basic concept naman to no, naman ta atong mga power, mga resistance, mga current, Ohm's law, karon nato siyang i-implement into physical na circuit. Kung sa may mga manifestations adto. Okay, so in real world, ang circuit manggod kay dili ra na siya isa ka resistor, isa ka capacitor, isa ka inductor, or isa ra ba ka source, or ana lang. Dili siya ing ana kasayon. Kaninyo nakita dili ing ana ang circuit. Okay, it's a very complicated system. Pero, in order for us to understand the complicated ones, dapat mag-start as a basic. Okay, and the basic of the most basic kay ang resistor man, di ba? And some of the dependent o dependent sources. So muna siya ingani una to siya. So before tamo ato sa mga very complicated ng mga circuits, we should know how to simplify our basic circuits. Okay, so and how to simplify those complicated circuits, it's basically to use the nodal and mesh analysis. The Kirchhoff's current law for the nodal analysis and the Kirchhoff's voltage law para sa atong mesh analysis. Okay? So for now, let's discuss the nodal analysis. So unsa ito siya sa Kirchhoff's current law, KCL. Okay. So let's try to digest this very simple circuit. Okay. So pila siya ka node. Node is pila siya ka node. Node is kung asa nag-connect atong mga elements. So it means that this one here is a node. Diba? Gi-connect niya ang 5 ohms, gi-connect niya ang 2 ohms, gi-connect niya ang dependent or independent current.
Sa ganito? Dependent mo na siya or independent? Independent. O, independent. So, kani siya, node ni siya, dili. Node. Node. Kay, gi-connect niya ang 5 ohms, gi-connect niya ang 1 ohm, o gi-connect niya ang negative 1.4A. Okay? So, this one here, node ni siya or dili? Node. Node. Gi-connect niya ning element nga 3.1, gi-connect niya ang 2, gi-connect niya ang 1, o gi-connect niya ang negative 1.4. Okay? So, pila ka nodes? 3. Okay, 3 lang. Ana lang na siya. Okay, so nganong kailangan mo to i-specify ang or i-identify ang nodes? Okay? So, it is where ma-simplify na to ang drawing. Okay. So, we also have the term reference node. Okay. So, reference node is one of the nodes nga atong gi-identify. And the reference node is the node kung pinakadaghan nakakonect sa iya nga element. So, kinsa may pinakadaghan nga nakakonect? Sa ubos nga Pila node. man ka element? Okay, sa ubos nga node, pila man ka buok? 1, 2, 3, 4. Kani, pila raman? 1, 2, 3. Kani, 1, 2, 3. So, kani ang reference node, pinakadaghan. So, of course, common nga scenario is, ang reference node is your ground. Kaya nga naman, of course, tanang element, connect man nato siya sa ground. Kung ang other side is wala na siya laing element nga i-connect, ato siyang ato siya i-connect sa ground. So, muna siya nga, ang kasagaran natong mga solution is, ang reference node kay ang ground. But dili na siya always ang case. Na yung mga certain times nga, dili ang ground ang imong reference node. Okay? Kung sa ganit condition sa reference node, siya ang pinakadaghan og Pinakadaghang element nga na-connect. element nga naka-connect. Okay, ana lang. So that's your reference node. Sir, anong kailangan mo na to i-identify ang reference node so that we would be able to redraw our circuit. Okay, so ano siya pagkuan? Ato lang i-label ang mga nodes. So natay node 1 adto, kani siya node 1, kani siya node 2, kani siya ang node 3. Kaya na lang, doon siya ingana siya. Doon siya i-translate. But kung mga maayo na mo, dili naman siya kailangan. Actually, dili naman yun ni necessary ni siya. Kanyang pag-redraw, hindi na yun siya necessary. Pero, as starter, you have to know kay mas yun siya i-analyze or mas yun siya i-simplify. Okay? So, na lang. So, more than ikapita ng mga elements, more na rin na siyang magawas. That would be your redrawn circuit. Okay? Mag-break sa tag 5 minutes. Okay na? Review your notes, have some coffee or some drinks, then 5 minutes mag-break sa tag.
Okay, so hello everyone. Nanata, madungog ra si sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so let's continue. Okay, so mo na to nun, identify na to ang number of loads, then we need to redraw our circuit. Okay, now, unsa tong buhaton na ni? Okay, so we need to have the since for example, unsa day unknown ani nato, sir, kailangan to siya i-redraw. Like say for example, pangutanon mo, unsay voltage across 5 ohms. This one here. Pilay voltage anang atong 5 ohms, di ba? Mag-design man tag circuit. So, mag-design og analyze man tag circuit. So, say for example, ang atong concern kay we need to know pila ang voltage across aning mga kanang elements. I-measure na lang ito, sir, multimeter para may balaan, voltmeter para may baluan. Okay, di tama, mag-ipod no, ito na siya i-measure. The problem is, kung mag-design manggod mo, kamo manggod ang mag-identify sa mag-identify sa kanang mga elements. So, wala mo kabalo, nga 5 ohms ni siya. So, siguro, maingon mo nga, okay, kailangan nako kung ingani akong circuit, then ang kaya ani nga element, like say for example, unknown ni siya, dili siya 5 ohms. Or, pwede pod nga i-reverse na to siya nga, kailangan tag voltage, ang kaya ra diri nga design kay, ang kaya ra diri ang kaya ra diri nga part is, kanang, at 10 volts ra ang kaya diri. So, asa taman akong resistor nga pwede na ko ibutang dira. So, mga nga butang, stuff like that. Kaya bitang mo involve siya og analysis, mo na ang trabaho sa mga electrical engineer or sa mga engineers or sa mga technologists, mga nga na siya. We need to know kung saan pag-digest sa circuit or saan pag-evaluate or saan pag-solve. Okay, so nga na. So, say for example, in this circuit, we need to know pila ang voltage across 5 ohms. Okay? So, pili voltage ani akong 5 ohms. Safe pa ba ni siya? Sa ako, how about sa akong 1 ohm? Pila kayo voltage sa akong 1 ohm? O pwede ba ka mga pangutana nga makakabalo? Like say for example, wala kakabalo ang current ani. Unknown ni siya. Kibali, unknown ni. Wala kabalo pila na siya. Unya, may ngunta nga, ang sa problem na to kay, na ako'y 3 ampere, pwede ko mag-supply og 3 amperes. Tapos, pila kay current na kailangan na ko diri? Nga bitaw, pila kay current na kailangan na ko diri para maabot na ko ang voltage nga 10 volts diri. So, na siya. So, muna siya imong ginabuhat. So, we need some techniques to achieve all those questions. To answer all those questions, kailangan na to siya og mga techniques para po balutaon sa ang mga specific values. So, muna siya itong buhaton karon. One of the techniques is the nodal analysis. Siya, sir, saan man pag-apply ang nodal analysis, sir? So, first rule, summation nato sa atong node, summation of current, okay, ito siya a-word, no? Ang summation sa current, na-define na ba nato ng Kirchhoff's current law? Summation sa, ako lang siya layman's term. Ang summation sa current sa isa ka node is equal to 0. So it means that nga ang current daw nga mo flow sa atong circuit kay 0. Ang sum sa atong current sa kaninga node is 0. So for example, kani I1, I2, I3. Kung i-add na to na sila, so we have here I1 plus I2 plus I3 is equal to 0. Okay? Pwede po na to siya i-state as current entering
is equal to current leaving sa node. Okay, so unsa may nag-enter ani nga node? I1. So I1 is equal to kinsa may mga current nga ni-leave ani nga node? We have I2 ug I3. So muna siya ang rule. Okay? This rule, the nodal analysis, Kirchhoff's current law, based on Kirchhoff's current law, revolve ni siya around conservation of charge. Okay? So, conservation of charge, it means nga, walay nawala ani nga node nga charge. Sa pag-transfer nato sa atong mga charges from one point to another, pag mo enter siya ani nga node, walay nawala na niya. So kung pila ang nisulod, mabahin siya sa nigawas. Ana lang. Kuha? Okay, so inga na ra ang basic concept. That's the nodal analysis. Okay, Kirchhoff's current law. Tanang ang summation sa current is equal to 0 ani nga node, or ang current entering is just equal to current leaving. So kung unsa ang nisulod, mao pod ang nigawas. Okay? Ana lang siya. So for example, na kay 3 ampere ang mugawas kay 8, din nagikan. Murag ana bitaw. So mura na siya ang basic concept. Unless na kay other source. Okay? So sir, let's try to make this into a more useful format. Ano siya? Okay, so di ba ato gibuhat ani kay ground man ning atong reference node, di ba, sa atong circuit. So of course, since ground naman siya, isa-assign nato siya negative, positive diri. Okay? So ang current nata dira, naputay nata ni sulod, natay current nga nigawas ug natay current nga nigawas dinhi. Sir, unsa na ko pagkabalo ang current flow? Diba? One of the questions nga importante. Ang current flow class, dili gina siya importante, basta nalang kay consistent lang ka sa imong assumption. Bahala pag imong current kay no? Consistent lang gyud dapat ka kung nag sign ka dira, mo na imong ibuhat. Ayun na at least di pag magkuan ka, mag-solve. Kung negative ang answer, it only means nga padidto ang pabaliktad di ay ang current diri sa 5 na, like say for example natay negative 3 ampere nga result nga ingana atong current, okay, 3 ampere din ni siya pero dito padulong ana ra siya. So dili magmatter ang direction sa current sa atong assumption, basta i-define lang nato siya o consistent lang ta. Kuha? Nasabtan na to na? Nasabtan wala? Sabta na, sir. Sabtan na? Okay, so sir, unsa man imong gingon nga Kirchhoff's current law? Para ha dito sir. Ganito siya. Okay, so we will now use that into our circuit sa pag-solve. Ayan. Ganito siya. Wala ra mo naglibog sa the way na ko gi-present ang mga calculation. Okay ra mo ani? Okay, Maka-follow ra mo? Okay, pasensya kayo dilo. Wala man good kayo time si sir maka-create og PowerPoint presentation, but I think efficient naman po noon siya. Okay. So sir, KCL ta. KCL. Unsa kay itong KCL gani? Kirchhoff's current law. So ito nag-message. Sorry, wala ko nabasa. Dili lagi na sa SUCC yung gigamit, imposible. Pa-request gani siya. Tapos sendan ta mo og message on sa iyang gasulod. Dili email sa SUCC. Okay? Okay, so unsa ganitong KCL? Current leaving is equal to
Entering. Current entering is equal to leaving. Ana ra, di ba? So, kung kani nga node at node 1, at node 1, kisa may current ni sulod. Nisulod 3.1. sa node. Ha? Ang 3.1A. Okay, natay 3.1. Equal sa current nga ni gawas. Kay gawas naman, wala may lain ni sulod, di ba? Tama ba? Kung nakoy padulong diri, ana lain, so duha sila kabuok. Pero kaliga case, wala man. Oh, why is it? So, unsa may ni gawas? Naataan ni. Kani di ba nga current? Naatay kani nga current. So, ato siyang siya label nga I1, pwede po ni siya I2. Okay? So, pila man ang current nga kani? I1. So, ito pagsulat. Okay, so pwede na to siya nga niyon pagkakuan label sa ikaduha. Ito siyang butangan o label sa voltage. Ayan. Para masayunan mo. So, kani siya, V1, naman tayo mga node, di ba? Dapat tayo na kung siya i-emphasize ganina. So, di ba, nag-assign man tag mga node, butangan din nato siya mga label nga voltage. Okay? So, first is, sa ganito, i-identify na to ang mga nodes, tapos, butangan dayon na to siya og label sa voltage. So, yung naon paggamit ang Kirchhoff's current law. Okay, so, balik ko na to itong diri na lang sa kilid niya. Balik ko na to itong atong gibuhat ganina nga current entering is current leaving. So, ato siya butang label diri, label po dira. So, ang current nga entering, pila man? 3.1. 3.1. Ang leaving, unsa ni formula sa current? According to Ohm's law, V is equal to IR. So, kung current na to, pila yung formula sa current? V over Over R. 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 So, kani day siya nga current, kining I1, kani siya I2. Ang kani siya current I2 is just equal to V over R. So, unsa may V ani? Saan na to ang tail o ang head? So, ang tail na to is V1. Pila man atong head? Pila yung voltage ani? Diba? V minus 0 over 2. Sir, ano ng V1 minus 0? Pila tayo voltage across this one? Kani. Pila tayo ni? Plus, minus. Pila na? Okay, so V1 minus, kaning diri sa iyang destination, 0. Diba ni kay reference grounded man? Or pila siya V2, V1, ana. So V1, ang akong ginabuhat class, kung asa ang tail, mo to siya akong i-first. Tapos minusan ako siya sa head. So ang tail na to is V1. Ang head na to sa atong arrow is pila ni? Nganong 0 akong gibutang dira? Kay Ground. asa siya connected? Ground. Okay, so kana lang ha. So ang I2 ay ang I1 kani pila man, 'di ba? Current leaving is equal sa current entering is equal sa current leaving. So current leaving na ito natay I2 ug I1. Ang I1, unsa man ito na? Sige ito gibuhat ni sir. Kuha sa voltage. Unsa formula? Same ani. Current times distance. Kani giunsa pag-construct ni Voltage. sir? Sundugan ni. Giunsa pag-construct?
Sige daw. Sige daw, be. Giunsa ganito pag-construct ni sir? Ang tail minus sa head over sa resistance. So, kanang I1, giunsa ko na ito na pag-state. Sunduga ra ninyo, sunduga. Unsaon? Again. Giunsa pagkuha na, sir? Ang tail, gi-minus na ko sa head, gi-over sa resistance. So, asa na ko naka-point out ang tail? V1. Ni. Ang head, diri sa ground, so 0. V1 minus 0 over sa resistance. Asa na siya naka-base sa Ohm's law. Ani. Kuha. Kuha makana. Kuha dili. Kuha, sir. Okay, kuha. So, kung kaning I1 akong kuhaon, kung gusto i-represent, unsaon man? B2 minus B1. Unsa? Unsa to? B2 minus B1. V2 minus V2 V1 minus over V1? 5 Yes, sir. over Unsa ganitong giingon? Giun sa pagkuha ni, unsa to'y ruling ni sir? Ang tail minus sa Tail. head. Head. So kaning I1 aha man ang tail ana. V2. Uy. Okay. Ang I2 kaniyo, asa man nako nagikuha unsa may naani kani nga part? Kaniyo? Naaba nila ang arrowhead. V1, sir. Ay, until sa I1, sir, V1. O naraman lagi na V1 minus V2. V1 over minus 5. V2 over 5 over lisod Five. di ay na. Lisod di ay na. Dili, di ba? So, simplify na to. We have 3.1. We have V1 over V2. Naatay. Ano siya V2? Naatay. V1 minus V2 over 5. Kuha na to. Yes, sir. Okay? Questions? Muna tong first equation. Kung isimplify na to na siya, pila man? Isimplify. Times lang na to na siya 10, mahimo ning 31. Mahimo siyang 5V1. Mahimo ni siyang 2V1. Mahimo siyang 2V2. So, imo na siya simplify. But anyways, you have your calculator naman sad. Okay. So, kani siya at node 1. Okay, so ang equations na atong i-create is number of nodes minus 1. So, muna siya ang total number of equations na atong i-construct. So, pila ka number of nodes gani? Ani? 3. 3. So, 3, 3 sir. minus 1. 3 lagi. So, 3 minus 1, So, 2. So, 2 ka-equations atong buhaton. First is, ang first equation is na siya sa V1. The second equation would then be 2, V2. So, we will be replicating the processes we've done in node 1. So, at node 2, pila man? Naatay diri nga current nga nag-flow outside, diri naatay current nga gi-assign, naatay current nga musulod dira. Kaya ato naman siyang gi-assign nga I1. Nakuha? So, okay. Atong A. Atong A. Himo ang equation. Current entering, enter, is equal to leave. Kung sa may nag-enter ani? I1. I1. Tama? So, unsa may equation sa I1? Gamit ang Ohm's law.
I is equal to V over I. Unsa man to V2 siya? Unsa man minus ang V over V1. R? Unsa? V2 minus V1 Unsa? over... Manong na V2 minus V1 na mampod. Unsa itong giingon ni sir ganina? Ay, V1. V2. V1 minus V2 din, sir. Unsa to? Unsa kon pag-construct? Ang tail minusan sa heads. Tapos, unsa may hitabo? So, unsa may akong isulat diri? 1 V ay, I is equals to V1 minus V2 over 5. V1 minus V2 over 5. Ang leaving na to, unsa man? Leaving. Sige na. V2 Pila ka current ang minus gawas? 0. Duha. V2 minus 0 over Over 1. Over 1. Over 1. tapos nasunod. V2 minus 0 over negative 1.4. Resistance din imong 1.4. Ay, dili, sir. Minus negative 1 point. Ay, plus Minus 1.4. minus 1.4. O ana lang. So may mo siyang 5V1, may mo siyang 5V2 minus V2 minus 1.4. Kanay mong second equation. Masolve na ba na to ang V1 ug V2? Yes, sir. Okay, so pilay value sa V1 ug V2? Atong equation 1, we have here, unsa atong equation 1? Atong equation 1, yan nakuha ganina kay 5V1, ato sa i-simplify daan. So may mo na siyang 3V1 minus 2V2 is equal to 31. Ang equation 2 na to, naatay, pila man ni? 5V1 minus, pila may V2? 6V2 equals, ay, tama ba ko? Dili. Dili. Ito na i-simplify. Equals man din nino. Tama ba ko? Ano sa ni? 5V1 minus 5V2 equals ni siya. V2 minus 1.4. So, kung ato na i-transpose, may mo na siyang 5V1 minus 6V2 is equal to negative 1.4. 5V1. Okay, so 5V1 minus 6V2 is equal to negative 1.4. Masolve na ba na to ang V1 ug V2, ana? Yes, sir. Pila man? Sige daw. Pilang V1, pilang V2? 8V1 minus 6V2. 8. Ha? Hatagay kog value sa V1 ug V2. Pilay V1 na to? Answer. 8. 8. Pareha sa tanan. Ang V2, Negative 8. negative 8. Kumusta ang uban? Unsay answer sa uban? Same ra, sir. Same?
Pareha bag-answer? Palihog ko. Nag-solve ang uban, wala. Nag-solve, sir. Pareha? Anong, giyon sa pagkuha ang V1 ug V2, uy. Giyon sa napagkuha, unsay nahimong 8 ang V1 unya, negative 8 ang V2, Diyos ko. G1 ra, sir. G plus. Inganaon pagkuha ang kuan? Equation G sa minus, V1 ug V... sir. Two equations, two unknowns, di ba ni? System man nata gamiton, sir. Di ba system of equations man ni? Hagoy. Pila yung value sa V1 ug V2? Ang uban, B? Pila answer sa uban? Pila answer sa uban? Palihog ko. Pila answer sa uban? Results daw kay mao daw ni oh. Natay sayop sa equation. Sige daw. Atong equation 1, 3.1. Kung i-times na to ni siya 10, mahimura ni siyang 5v1 plus 2v2 minus 5v1 plus 2v1 minus 2v2 then equals 31. Pila man ni? 7v1 minus 2v2 over 31 equals 31. Mali man gulod ta. Nganong 3v1 man ni? Ay nganong 3 man ni? Plus man din yun. Plus 2v2 minus 2v2. Okay? So, dapat 7v1 ni. Ay, oh, sir, 7. 7v1. Ang ikaduha, class, giyon sana pag-solve class. Saan pagkuha sa value sa V1 o V2? Pilay giyon sana pagkuha. Sa ikaduha, murag mali po na itong ikaduha nga equation. Second equation, atong enter is V1 minus V2 over 5. V2 minus 0 over 1 plus negative 1.4. So, mahimo siyang tawanan man tao eh. Kani Nasa ako, siya, sir, ano na, 2.1. mahimo raning V1 minus V2 is equal to 5V2 minus 1.4 times 5. Pila man na? 1.4 times 5. 7. So, mahimo ra siyang V1 minus 6V2 equals negative 7. Mali siya. V1 minus 6V2 negative 7. Sige daw. Mauna ba na?
5 ang answer. V1 is 5. V2 is 2. Tama ba? 5, 2. Yun sa napagkuha, ang 5 ug 2. Systems of equation. Class, review it. Review unsa una pagkuha kay Diyos ko. Di to mautong Okay, so I think we have to stop the discussion for now, and then 10:30 ba kung sunod nga klase? Ano Okay, 10:30 ako sunod ng klase. Okay, so I think we have to stop the discussion for now. Please lang ko review unsaon pag solve ana niya nganong 5 ug 2 ang answer. 5 volts og 5 volts og 2 volts, okay? So I think we have to stop the discussion for now and kindly review sa atong klase. Thank you. Any questions? Kung wala na, let's call it a day. Dili lagi palihog ko kuan sa instruct sa iyong classmates being palihog kog instruct sa iyong mga classmates nga i-log out tanan ilang email then iuna og log in ang ilang CSUCC. Okay, so I think that would be all for today, and just review the recording para makasabot mo sa basic. Thank you. Salamat, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Salamat, sir. Thank you, sir. Keep safe mo tanan. God bless, sir. Pag-study. Salamat, Pag-study sir. mo, read, then pag-solve mo, review the recording para makasabot, okay? I will try to have a very detailed Salamat, explanation, sir. Ani, para dili mo maglisod. Thank you. Thank you, sir. Yes,